Panalo mo ngayon compared noong una kang nag-vote? Every elections talaga, pareho yung pakiramdam. Hindi po totoo yung sinasabi na iba na kapag nakalagpas ka na dun sa unang beses, mas masasanay ka na. Ito po totoo po to, nung bumaboto ko, nanginginig pa yung kamay ko, nung sinashade ko yung circle. Kasi every single elections po, parang first time mo pa rin na sumasabak. At ako po yung pagkapanalo, yung nakaraan po, 95,000 po, yun lamang natin, last elections. At ngayon po ay 193,000, yun lamang natin. Opo, humigit doble po yung ibinigay sa atin na higit doble pa. Tama po, no? Higit doble po. Kaya, mas naging emotional po ako ngayon kasi naipakita po na ating mga Pilipino na talagang nakita nila yung uli ng paglilingkod po natin sa unang 3 taon na ating panunod. Pero parang mama, di ba parang sinasabi sa inyo, ibinigay na sa iyo ang lahat ng pagtitiwala kasi napakalaki ng boto na to, bahala ka sa problema namin, parang gano'n na sinasabi ngayon, no? Lalo na dumating yung term mo na to, sir, ma'am, na andyan yung problema ng favorite subject mo, agriculture, palay. So, paano mo ma'am dadalhin ito ngayon sa Kongreso? Actually po, marami na po tayong ginawa ng mga panukalang batas. Hindi na po panukalang batas, ganap na po ng mga batas. At yun po talaga yung pinangako ko sa ating mga mahal na magsasaka. Simula pa po noong hindi pa ako congresswoman noon, ginagawa ko pa lang po yung thesis ko sa Harvard, inaayos ko na po yung RCEP, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Noong mga panahon na yon, bilang estudyante, inaaral ko pa lang kung ano yung mga kailangan pang ayusin at kung paano aayusin. At masaya po akong ibalita na sa akin po unang termino ay naitaas na po natin, naipaglaban natin yung pagtaas ng pondo para sa RCEP. Mula po sa 10 bilyong piso, triple po, 30 billion pesos na. So, higit doble po para sa mga makinarya, mula 5 billion, 10 billion na po ngayon. At yung iba pa, yung mga binhi, training, pautang, credit, pati po yung may additional na para sa irigasyon. Yun po, isa sa ating mga ipinaglaban. Pangalawa po, yung isa po na naipasa din na prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Yung mga amyenda po sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Yun po, ako po yung naging chairman ng Technical Working Group. 8 oras kami na talagang nagbakbakan para po maayos yung mga provision na yun. At ang layo naman po natin, mapigilan yung pagpasok ng mga smuggled na mga palay, smuggled na mga sibuyas, mga asukal, at iba pang mga produkto pang agrikultura para po maprotektahan yung presyo ng mga binibenta na ating mga magsasaka. So, yun po, may konkreto po tayo na ginawa bilang Vice Chairperson po ng Committee on Agriculture at pinagkatiwalaan po ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang makipaglaban para po sa mga panukalang batas na ito. Proud po ako na sabihin na talagang ipinaglaban ko po ang ating mga magsasaka. Naging boses po ako ng mga magsasaka ng unang distrito ng Nueva Ecija ng ating buong probinsya at ng buong Pilipinas sa Kongreso sa unang 3 taon na aking panunungkulan. At ulitin ko po ang aking pangako sa aking pong ikalawang termino. Mas pag-iigtingin pa po natin yung pakikipaglaban para po sa mga batas, para po sa mga polisiya na makakatulong sa ating mga magsasaka.